sa na-lecturean na noong nakaraang Senate hearing. Etong si Bato. Alam niyo yung parang hindi pa rin na natututo si Bato at patuloy pa rin po sa ginagawa niyang walang kwenta na hearing. English this. Give this chairman the was forthwith filed para in direction, usually isa. And by tradition in the Senate, I'll mention this on the floor. By tradition in the Senate, a motu proprio hearing is conducted during recess. Kasi wala pong session, may nangyari. Kailangan mag-hearing. Or hindi pa nare-refer. File na yung resolution, hindi pa nare-refer, kaya kailangan mag-hearing. But in the past, a resolution was forthwith filed para in direction, maliwanag, hindi yung depende sa makulay po ang buhay ni Ginoong Morales. Marami po siyang karanasan at marami po siyang nakasalamuhan na tao. At hindi po na totoo kasalamuhan niya, yung mga kilala at mga batikang mga pangalan sa ating kasaysayan. Pero mahirap naman na kada pangalan babanggitin ay papatawag at magdedepende ang pagbabago ng hearing sa pagdalo ng mga pangalang binabanggit niya, lalo na naman po siyang personal knowledge, meaning hindi po niya personal na nakasalamuha o narinig. Yung mga di umanong bagay na sinabi, kabilang na yung personal na away ni Ginoong Santiago at ni Ginoong Enriquez. Kung naman po namamagitan sa kanila, nasa kanila na ho yun, ayoko na kung pakialaman yun. Kung naman po sa manalo ni General Santiago kanina kay Ginoong Enriquez na tila meron, nasa sa kanila na ho yun. Pero dito to, obligado tayong pakinggan at yan. So at the proper time, Mr. Chairman, I hope we can discuss together with the other members of the committee, as the good Senate President has pointed out, because nothing, let me clarify, nothing prevents the hearing to be conducted based on a resolution specifically finding out sino nga ba ang mga adik. Totoo ba yung sinasabi dun sa ento, sinasabi ni Ginoong Morales, etc., etc. Nothing prevents that from being done. Pwede po yan gawin mamaya o bukas, may pwede mag-privilege speech at yun po yung basehan ng pagdinig. Pero, base sa privilege speech, base sa resolution, yun po ang magiging limitasyon ng pagdinig. Dahil, sa totoo lang, naiintindihan ko ating chairman dahil interesado naman ako mapakinggan din. May opening sa lahat ng sinasabi ng ating mga testigo. Subalit, mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay gagawin natin depende ron yung pagdinig kung pa o hindi na. Thank you, Mr. Chairman. I submit. Thank you. I admire your insights, your English, and si President Duterte sa give chairman give this chairman the do I English this? Give this. Ayun. Di ba, kita nyo how do I English this? Tagalogin mo na lang, Senator Bato, kasi nahihirapan ka Katulad niya, si Senator Chis Escudero nga, Tagalog naman ang salita, di ba? Dito pa lang, pag-aaksaya na ng oras. Wala rin namang makuhang impormasyon kay Jonathan Morales. Kumbaga, dead end. Yung papeles, hindi makita. Yung pinaka-original copy, wala. Totoo na nag-exist yung papel. Pero yung original copy, wala. Hindi po mapatunayan kung ito ba ay kumbaga, pero napatunayan na pala, no? Napatunayan na hindi naman talaga to papeles ng PIDEA. Meron lang letterhead ng PIDEA. Pero etong papeles na ito, kahit sino pong taga-PIDEA pwedeng gawin. Kahit sinong taga-PIDEA, pwede pong gumawa ng ganitong papeles.
Meron lang po dito nga dapat na lang na gawin sana ay yung kasi medyo nalayo eh. Napunta na kaya First Lady yung issue. Sinabi na nga ni Senator Cheese, hindi naman na dapat pa itong patagalin kasi nga, yung mga sinasabi ni Jonathan Morales ay hindi po siya mismo ang nakakita. Hindi siya mismo ang nakakaalam. So bakit pa ipagpapatuloy ang hearing na nagaganap po diyan sa Senado? Pa, napaka parang grabe naman masyado naman nilang pinagrandstanding o pinapahaba yung hearing. Gayong eto nga po ay isa na lamang pag-aaksaya sa oras ng mga tao na iniimbita diyan at ng mga tao na kumbaga napeperwisyo diyan sa sa Senado. Okay, hanapin pa natin yung isang pagle-lecture ni Senator Cheese dito kay Senator Bato o dito sa committee na ito. Alam niyo napakatalino ni Chis Escudero eh. Na kumbaga nade-detect niya kung ano yung mga katarantaduhan nitong si Jonathan Morales. Nade-detect niya. Nalalaman niya yung mga katarantaduhan na pinagsasabi nito. Kaya lang parang laging may to the rescue. Eto. Ayan. Sa testimony ni I can attest to that na sinabi talaga niya during the last hearing. Mr. Chairman, Yes, go ahead, Senator Cheese. can I make a manifestation? Yes, go ahead. Sa haba ng testimonya at daming sinabi ni Ginoong Morales, ang napatunayan lamang sa pamagitan ng mga testigong kumatik sa kwento niya ay ang mga sumusunod. Una, na pinatawag po siya ni General Serapio dahil sa away nila ni General Kakdak, ang kanyang superior. Totoo po yun. Meaning, kinatigan ng testigo yung kanyang sinabi patungkol doon. Pero hanggang doon lamang. Pangalawa, na may condo unit si Binibining Maricel Soriano sa Rockwell. Pangatlo, may mga kotse ang PIDEA dun sa mga plakang binigay niya na sinang-ayunan din. Hindi ako nagkakamali, di ba ba? Ng PIDEA. Na nagpunta sa kanya si Ginoong Enriquez at may kausap siyang nagangalang Eric Santiago na na-videohan. Na hindi po yun. Yung nilalaman ng pag-uusap at kung ano yung rason sa likod, nasa pagitan na po nila. Nakakalungkot lang na yung standard na ginagamit ni Ginoong Morales na dapat gamitin daw sa kanya ni Senator Jinggoy, ayaw niyang paggamit, hindi niya sinusunod sa committee ito matapos ang mabigyan ng buong laya na magsalita ng ilang oras nung nagdaang 2-3 pagdinig. I'd like to close, Mr. Chairman, by taking advantage of the presence of Secretary Koy. Sir, Diba, kita nyo si Jonathan Morales, gusto niya kilalanin ng Senado yung kanyang peking papeles. Yung kanyang gawa-gawang papeles. Gusto niyang ipamukha sa Senado na ito ay authentic. Ngayon, yung papeles na pinepresenta ni Senator Jinggoy na PDS na certified true copy inauthenticate ng PIDEA, hiningi ng isang senador sa PIDEA,
ayaw ni Jonathan Morales na kilalanin ito. At eventually nga po, sinabi nitong si Jonathan Morales na hindi daw po siya ang nagsagot niyan. I-deny niya na. Kaya po, na site of contempt na itong si Jonathan Morales. Ayan na, Senator Jinggoy, Senator Bato, pinapaintindi na sa'yo ni Senator Chis Escudero, Tagalog, maliwanag na maliwanag ang kanyang mga sinasabi na yung resource person mo ay bias na bias. Bakit mo tinatanggap siya o bakit mo parang napakalambot mo kay Morales? Dapat ikaw ang unang-unang nakakakita niyan. Nakakakita sa yung nakita ni Jinggoy, nakita ni Chis Escudero, mata mo dapat ang nakakakita niyan dahil ikaw ang may committee na yan. Ikaw ang chairman diyan. Ikaw ang merong diyan, kumbaga pinaka mas malawak dapat na pag-intindi dito sa kaso na ito o dito sa sinasabi ni Senator Chis Escudero na ito na yung inyong resource person gusto niya yung kanyang peking papeles o yung kanyang PIDEA leaks na tinatawag authentic. Tapos yung PDS na certified true copy from the PIDEA, hinahanapan niya ng butas ito o kumbaga parang sinasabi niya pineki ito dahil nga sabi niya hindi daw siya ang sumagot. Bakit ngayon lamang niya sinabi na hindi siya ang nagsulat nung no? Ang tagal-tagal nang pinapakita sa kanya yung papeles na yan. Second hearing, third hearing, pinakita na sa kanya yan. Ngayon po na ika-4 na hearing na, simula umpisa, sinasabi na nitong si Senator Jinggoy na ito bang papeles na ito na hawak niya ay na misinterpretation mo ang iyong sarili. Diba? Pwede niyang sabihin niya, i-deny. Pwede niyang sabihin na I invoke my right. Diba? Para sagutin yun. Pwede rin niyang sabihin na yan ay hindi niya naiintindihan kung ano ba ibig sabihin yan, kung ano ba talaga yung tanong na yan. Ay, paring top 1, shoutout sa'yo Paring top 1, ayan, Romel, ayan, shoutout. Ay, Merlita Berel de Dios, hello po. Diba, yun dapat Yun yung, kumbaga, dapat maintindihan itong si Bato. Kaya lang, hindi niya maintindihan yung pinupunto ni Senator Chis Escudero. Na, teka, sinabi na nga ni Senator Chis, yung pinapaintindi na sa committee na yan, na bias yung tao na kinakausap ninyo. Yung PDS niya, mispresentation, Ate Janet Rosario, yung PDS niya, sinagot niya, no. Samantalang, nung siya ay nag-apply ng PIDEA, siya po ay na-dismiss sa PNP. Parang 1994 o 1996 pa. 2009 siya natanggap ng PNP. So, ibig sabihin nun, ng PIDEA, 2019 siya natanggap ng PIDEA. So, ibig sabihin nun, diba, alam niya sa sarili niya na ikaw ay tinanggal na. Merong pagkakataon na na-dismiss ka. O ngayon, kung nakabalik ka ulit ng PNP, diba dapat in-indicate mo doon? O kaya, diba, meron kang dapat na sagot dyan. Kung no, ipaliwanag mo. Diba, hindi mo alam kung ano yung mga circumstance na yan. Kung hindi mo alam na kung ikaw ba ay nung time na yon ay na-dismiss o hindi. O kaya, kung sasagot mo naman dyan ay yes, di ba, ilalagay mo rin dyan na ikaw ay yes, oo, na-dismiss ako sa PNP nung taon na to, natanggap ulit ako after ng ilang taon, tapos tinanggal ulit ako. Pero dito, ang haba ng panahon, simula third hearing, hanggang ngayong hearing, ika-4 na hearing na, ngayon niya lang sinabi na hindi siya
ang sumagot ng no dun sa papeles na yon. He's too smart for his own good. Talking about Morales, kaya nahuli siya ni Jinggoy sa pirma. Diba, biruin mo, pipirma ka dyan. Authentic na pirma mo. Sinabi mo, pirma mo yan. Tapos sasabihin mo, hindi ikaw ang nagsagot. Hindi, sabi mo, tinanong ka, handwriting mo ba yan? Sabi mo, oo. Pirma mo ba yan? Oo. Tapos, nung lumipas ang ilang oras, ilang panahon, a few moments later, hindi na daw siya ang sumagot dun sa papel na yon. Kaya, contempt na si Morales.